Tablado, inilaglag si Amy Marcos. Saan siya ngayon tatakbo? O yan, itinakwil siya halos dito ng Duterte, no? Kung hindi man lahat ng Duterte, itong si Baste Duterte. Abay, nilaglag siya. Kanino na siya ngayon? Di ba? Una niyang iniwan itong mga loyalista. Una niyang iniwan yung kampo ng kanyang kapatid para doon sa mga Duterte, in favor of the Dutertes. And then ngayon, nilaglag siya ngayon. Saan siya tatakbo ngayon? Kung magbabalik loob itong si Amy sa mga Marcos, tatanggapin mo pa ba siya? Maraming nasaktan itong si Amy Marcos dahil sa kanya mga remarks against the Marcoses. If ever, ngayon na sinipa na siya ng mga Duterte, tatanggapin mo ba ulit siya? Ito, ka-coffee, ano bang nangyari dito? Naku, napahiya dito si Madam Amy Marcos. Dahil, kung inyong matatandaan, di ba nagkaroon ng One Nation, One Opposition rally, yung Maisog rally, dyan po sa Davao. Hindi dumalaw itong si Amy Marcos dyan sa bagong Pilipinas kick-off. Magkasabay kasi yan dyan sa Quirino Grandstand, nandiyan din tayo. Wala si Amy Marcos dyan. And then, prior to that, tinanong siya, kanino saan ka pupunta? Sabi niya, mag-leave siya. Wala siyang pupuntahan, di ba? To be fair. And then, nandoon siya, nakuha siya ng camera, nandoon siya sa Davao. At nung punto na yan, background story lang ito, no? Nilait-lait ni Duterte, di ba? Sinabihan ng bangag itong si PBBM, sinabihan na addict daw po ito, gumagamit ito ng coke at kung ano-ano pa, di ba? And then itong si Baste Duterte, pinag-resign naman si PBBM. And then after niyan, lumapit daw itong si Baste sa kanya. Ano ito, narrative ito ni Amy Marcos, perspective niya ito. Lumapit daw sa kanya itong si Baste at nag-apologize daw. Sorry ng sorry, hindi lang isang beses ng sorry, inulit-ulit pa yan. Sorry daw ng sorry itong si Baste Duterte dahil sa kanyang nasabi. So syempre si Amy Marcos, pa-interview sa media, sinabi niya yan na nag-sorry at kanina lang ito ka-coffee. Kanina lang ba ito kagabi? Kanina lang ata Nag-post itong si Baste Duterte at pinapasinungalingan niya itong mga pinagsasasabi ni Amy Marcos. Bugong, nalaglag siya dito ka-coffee kasi kinakampihan niya mismo yung mga Duterte and then ngayon, tingnan mo, nilaglag siya. Sige, hindi man yan tagapagsalita. Si Baste Duterte, hindi man siya tagapagsalita o official, hindi ito official statement ng Duterte family, no? Pero si Baste Duterte yan, di ba? Isa sa mga anak yan. Ito sabi niya, Madam Amy, verify natin ito, totoo nandoon pa rin yung post, hindi pa rin dinidelete. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo sa drama mo dyan sa media. Matindi ito ginagamit mo sa drama mo dyan sa media. Ibig sabihin pag sinabi mong drama, acting lang yan, di ba? Ginagamit mo sa acting mo, o drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Yan ang sinasabi dito ni Baste Duterte. Yung apologies na binigay niya dahil nasaktan si Amy. Pero sige, may difference naman yan. Acceptable. May difference naman talaga yan. Hindi dahil sa sinabi niya against the president, no? Kundi naawa lang daw siya kay Amy Marcos kasi nandoon ito physically, na-witness niya kung paano binira ng pinibinira si Pangulong Bongbong Marcos. So syempre, kwento ni Amy Marcos sa media yan. Ito paso naman siya dyan. Ito, Davao na ito, Bisaya na ito, no? Pero tingnan natin yung translation nito. Ondangi kung gamit na imong mga jamming. Wag, in short, base sa aking pag-intindi dito baka may Bisaya dyan, i-translate nyo na lang ka-coffee itong statement na to. Ondangi kung gamit inaimong mga jamming. Wag mo kong gamitin sa mga jamming para ganyan. Wag mo kong gamitin sa mga kung ano-ano man yan. Sa mga hocus-pocus mo, sa inyong mga drama. Wag mo kong gamitin. Gipalampas na taka kausa. Parang pinalampas na kita ng isang beses. Tama ba ang translation ko dito? Gipalampas na taka kausa pero banha gihapon kay ka. Ano ibig sabihin niyan? Pero parang ang message niya, pinagbigyan na kita ng beses ng isang beses pinalampas ko na kung ano man yan ka-coffee. So this is not the first time, no? Pinalagpas ko na yung first time and then unulit mo na naman ito na ginagamit nga raw sa mga drama. Ano sa tingin niyo ka-coffee? Ang tanong ngayon, ito ang malaking tanong ngayon kanino tatakbo ngayon si Amy Marcos? Kung itatakwil siya ng mga Duterte dahil sa nangyaring ito, di ba? Babalik siya sa mga loyalista, babalik siya sa mga Marcos supporters na nasaktan niya dahil sa kanyang mga statement. Maraming nasaktan sa mga binitiwan niya na statement. So ano mangyayari ngayon kay Amy Marcos? Tatanggapin mo ba ulit siya dahil sa nangyaring ito? Diba? Ano ito? Sabi nga nila ang bilis ng karma, ang bilis ng ang bilis ng balik Kasi unang-una,
Di ba? May event yung hindi classmate eh. May event yung kapatid mo mismo. Significant itong event na ito. Kick-off rally ng bagong Pilipinas. More of setting the direction. This will happen. Ito yung mga mangyayari sa susunod na mga taon under the leadership of Marcos. And then wala ka doon. Nakakahiya pa sa ibang mga senador na dumalo doon sa bagong Pilipinas kick-off rally. And then wala ka. Nandoon ka sa Davao para suportahan ang mga Duterte. And then ngayon, ito, bumalik sa kanya yan, di ba? Siya ang tinamaan ngayon. Siya ngayon tuloy na inaaway ngayon ni Baste na ginagamit mo ko sa drama. Ayun, nagiging drama queen tuloy ito. Ayun ata siguro magandang bansag dito kay Amy Marcos drama queen. Hindi siya nakalusot dito kay Baste Duterte. Feeling ko dito kay Baste, walang kampi-kampi dito no? Pag binira mo ko, bibirahin kita. Parang ganyan yung datingan dito Pag binanatan mo ako o ginamit mo ako, kahit magkakampi tayo, wala nang ganyan-ganyan babalikan kita. Parang ganyan ang datingan dito kayo kay Baste Duterte. Super tae yan ng mga dutae, sabi ni AIX. Ayun lang. Kung babalik ito, tanggapin ba natin? Tanggapin niyo ba, Ka-Coffee? Mag-election pa naman. Naku, paano kung itakwil siya ng mga DDS? Hindi siya iboto ng mga DDS. Maraming mga loyalista na Ka-Coffee ang nawalan na ng gana sa kanya at ayaw na siyang iboto sa pagkasenador. David Taya, may salute to General Browner. Kanina sa topic natin yan. Annabel Mosquida, tama po, sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Goodbye Pilipinas, aalis ang Mindanao. And impossible pa mangyari Ka-Coffee yan. Medyo malabo-labo pa yan. Sobra na siya, sabi ni Mura Masa. Kim Santos, tama. Tama po, Marcos lang din. Ako, tatanggapin ko pa rin si Ate Amy, si Lori Mamawag. Swerte ni Amy Marcos dito kay Ma'am Lori Mamawag at sa iba pa pong mga Marcos loyalist na ganyan po ang paniniwala, tatanggapin pa rin po. Okay, ito Ma'am Lori Mamawag, and again, karapatan natin yan kung ano man po yung magiging pagtanggap natin dito sa mga incident na ito. Ano kayang first time na ginawa ni Amy Mau? No to Amy Mau, never, sabi ni Louie Gladys. Tama ba ang interpretation natin? Hindi ito yung first time, so may pangalawa na siguro yan, na pinagbigyan siya sa unang beses, and then ito na naman, Nagets nila ang galaw ni Senator Amy, Nympha Vlog. Kasi may mga theory din naman dyan, Ka-Coffee. May mga malabas-labas din yan, mga natawag nila dyan, mga analysis. Sabi nila, ano lang daw ito si Amy, parang may espiya lang daw ito, siya daw yung hinuhulma para maging presidente pagsapit ng 2028. So parang it's part of the game plan daw ng mga Marcos. Pero hindi ako naniniwalang part ng game plan yan. At si PBBM yung nag-spearhead ng game plan na yun or Sir Romualdez. Gan Ray Magaspag, baka ikaw ang ADIK, sabi ni Fen. Sabi ni Kim Santos. Sanji Bell, puwan mo, puro pagmumura ang lumalabas sa bunganga. FYI, hindi na siya pangulo, ordinaryong tao na lang siya. Kagaya natin. Exactly, Ka-Coffee. Ka-Coffee, pamagulo na lang si Digong. Tanda na ano-ano, papagulo na lang si Digong. Ang tanda na ang ano-ano pang mga sinasabi. Nakalulungkot lang kasi nasisira yung kanyang reputasyon dahil sa ginagawa niya. Roberto Janco, ayaw ko na rin iboto yan sa ginawa niya sa kapatid niya para matauhan siya. Ang itinuturing niya na pamilya, nilaglag siya. Saan ka tutungo na, ate? Yun nga, yung malaking tanong ngayon. Di ba? Kung binitiwan na siya ng mga Duterte, paano ngayon si Amy Marcos? Yung meron pa rin naman mga tatanggap sa kanya, Ka-Coffee, tulad niya kanina si Ma'am Lori Mamawag, isa siya, bukal siya sa kanyang kalooban, tatanggapin pa ulit siya. Mel Ace, mas maingay, mas madaling basahin ang taktika. Ganyan si Amy. Possible. Arnel Yere, huwag na tanggapin yan. Dog na Amy na yan, sa Inidoro yan, itapon. Yung magiging judgment dyan, pagsapit ng 2025 elections, kung mananalo pa siya sa pagkasenador, kung hindi na, ito yung validation na marami talaga siyang nasaktan ng mga loyalista. Ikulong na yan si Tanda, sabi ni Jesus Lunag. Joseph Bangug, magandang gabi Ka-Coffee. Kay Nellin Lozano, instead nagbangayan, tumulong ang mga Duterte sa mga nasalanta ng baha. And to be fair din kay Romualdez, nag-issue na ito, nag-process ito para sa issuance ng 150 million pesos para po sa mga residente na naapektuhan po nagpagbaha dyan po sa Davao. Min Mendoza, happy viewing sa iyo na sa Facebook. Kay Ayan Keys, naging bangag si Te sa bagong Pilipinas. Mayra Maglinaw, hello po sa inyo. Lizelle C, wala nang political career si Super Bitter. Amy Hoods daw.
DJ Chief Arnel, depende kung magbabago po siya. Depende sa moves niya, di ba? Sa actions niya. Kung magbabago nga naman, why not naman, ka-coffee, no? Pero nasa taong bayan pa rin yan. Kung tatanggapin yung kanya magiging moves, kung tatanggapin yung mga actions o mga remarks niya dyan. Lumayo na sa mga Duterte, hindi ka bagay sa pamilyang yan, edukado ka, mga Marcos. Kampihan mo ang mabait ng kapatid mo. Nanalo si Amy Senado na wala pang mga Duterte. No? Correct. Sana magbalik loob ito ka-coffee. Anyway, sige. Ka-coffee, baka nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, pasukin na lang click po na follow. At like ka-coffee sa Facebook. At kung nasa YouTube naman kayo, ay i-click lang po ninyo ang subscribe. Sige, kunin niyo yung kape. Move on tayo sa ating last topic for tonight.